I should buy him a new wallet. Sambit ni Mr. Lev sa sarili habang tinitingnan ang luma ng wallet ni Archer. Binuksan niya ito at nakita na 500 lamang ang laman. Pero ang pinaka-umagaw sa pansin ni Mr. Lev ay ang picture sa loob. What's this? Family picture iyon. Ang magulang ni Archer at nasa gitna naman ito. Ngunit ang babae sa tabi ni Archer, ang ina nito, kilalang kilala niya iyon. Hindi siya maaaring magkamali dahil ilang taon din itong nanilbihan sa kanila bilang kasambahay. Ang babaeng iyon ay ang ina ng anak niya. Ngunit ayon kay Art, sanggol pa lamang ito mula nang mamatay ang ina dahil sa komplikasyon sa panganganak. Paanong ito ang babaeng kasama ni Archer sa family picture? He could be my son. Hello mga kakwento! Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang mga viewers and listeners ng ibang kwento ni Ate Jane Channel? Sana ho ay okay kayo. Grabe ho, ngayong araw, dito sa amin, nag-brown out from 10 a.m. hanggang 6 p.m. So ilang oras yon? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, almost 8 hours na brownout. Grabe, kawawa yung mga bata. I hope sa inyo hindi naman ganun ka-worst yung brownout. Anyway, today samahan niyo akong muli sa isang panibago na namang kwento. Isa itong exciting, interesting, at nakakabagbag damdaming kwento. So, tara and join me sa ating story for today. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong mag-shoutout sa mga viewers and listeners natin na nag-comment sa ating video na in-upload from yesterday. Shoutout sa iyo, Shella Navarro from Riyadh, Saudi Arabia, and shoutout din kay Marlon Casanova from Iloilo City. Hello po sa inyo! Thank you po sa laging panonood at pakikinig sa mga videos and stories sa ating channel. And sana ikaw rin, kakwento, makita ko rin ang pangalan mo sa comment section sa mga susunod pa nating video. At baka ikaw na rin ang ma-shoutout ko sa mga susunod pa nating mga uploads. So eto na talaga, magsimula na tayo. Walang taong swerte. Wala ring malas. Iyon ang paniniwala ni Archer. Yun din kasi ang madalas na sinasabi sa kanya ng ama niyang si Leonard mula nung bata pa siya. Lahat daw kasi ng bagay o oportunidad na meron ng isang tao ay pinagsusumikapan nila. Yung mga taong biglang yumayaman, tiyak na hindi nila nakakamit iyon sa isang iglap lang. Siguradong marami rin silang mga sakripisyo para makamtan iyon. Sabi ng kanyang ama, wala raw taong nagiging matagumpay sa loob lamang ng isang gabi. Wala raw matagumpay na tao ang hindi nagsasakripisyo. Walang madaling daan. Wala ring taong swerte o malas. May mga tao lang talagang disiplinado at hindi madaling sumuko. Nako, yang si Leonard, wala talagang mararating ang pamilya niyan. Ewan ko rin ba sa pamilyang yan? Nasa kanila na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Mulat si Archer sa katotohanan ng mundo. Pinalaki kasi siya ng magulang niya na puno ng pangunawa. Pero may bagay na hindi maintindihan si Archer. Iyon ay kung bakit may ganitong mga tao. Yun bang mga taong masyadong mapanghusga? At mga taong masyadong mataas ang lipad? Mataas ang lipad. Iyon yung mga tao na masyadong mataas ang tingin sa sarili at hindi na marunong tumingin sa kanilang pinagmulan. Tulad na lamang nitong mga tsismosa nilang kapitbahay na sila na lang ang laging ginagawang pulutan. Kahit na anong gawin ng pamilya nila, wala talagang nangyayari. Isang kahig at isang tuka pa rin. Hindi na lang tumulad sa mga kapatid ni Leonard. Mayayaman na. Noon pa man palagi nang sinasabi ng mga tao na sila na yata ang pinakamalas sa kanilang lugar.
Sa 5 magkakapatid kasi, ang kanyang ama lang ang hindi pa nakakaalwan sa buhay. Ang mga kapatid kasi ng tatay niya ay may kaya na sa buhay. Ang kanilang mga anak ay nasa abroad, nakapag-aral ng kolehiyo at may maaayos na trabaho. At ang iba naman ay nakapangasawa ng mga mayayamang may lahi. Habang sila ay mahirap lang, isang kahig, isang tuka. Ganun pa man ay hindi naging hadlang ang estado ng buhay para maging masaya silang pamilya. Salat man sila sa buhay, mayaman naman sila sa pagmamahal. Lumaki si Archer na busog sa pagmamahal ng magulang niya. Hindi man kasing tayog ng pinsan niya ang mga narating niya sa buhay, talagang proud na proud ang mga ito sa kanya. Archer, pahinga ka naman, huwag kang masyadong masipag dyan. Tirik na tirik ang araw oh, baka ma-heat stroke ka niyan. Ah, sige lang po boss, kaya ko pa naman po. Mas gusto ko po kasing matapos agad ang gawain ko rito. May isa pa kasi akong trabaho mamaya. Sagot ni Archer sa foreman ng pinagtatrabahuhan niyang construction site. Trabaho na naman? May pinag-iipunan ka na naman ba? Akala ko ba nakabili ka na ng pataba sa pananim ng tatay mo? Malapit na po kasi ang birthday ng tatay ko. Gusto ko pong bigyan ng regalo. Nako, iba ka rin talaga no, Archer. Maswerte sa'yo ang magulang mo. Totoo naman, si Archer ang pride ng magulang niya. Napaka mapagmahal at sipag niya kasi talagang anak. O siya, sige, ikaw ang bahala. Iniwan na siya nito at nagpatuloy na rin siya sa kanyang trabaho. Masipag talaga ang batang yan. Ilang beses ko na ngang nakasama yan sa trabaho. Sabi ni Mang Tanding sa kanilang boss. Ilang taon na bang batang yan? Bakit parang napakabata niya naman para makatrabaho niya ng matagal? Sa pagkakatanda ko, 20 yata ang edad niya. Hinog sa araw. 16 pa lang siya mula nung nagsimula siyang mag-sideline sa ganitong mga trabaho. Hindi na ba siya nag-aaral? Hindi na. Masyado rin kasing kapos sa buhay ang pamilya nila kaya maaga rin siya nagtrabaho para makatulong. Nilingon nito si Archer na abalang-abala rin sa pagtatrabaho at saka napailing. Si Archer naman ay hindi alintana ang init ng panahon o bigat ng gawain. Nay, Tay, saan po kayo? Agad ang tanong ni Archer nung pag-uwi niya sa kanilang bahay dahil bihis na bihis ang magulang niya. Oh, anak, mabuti naman at nandito ka. Kanina ka pa namin hinihintay. Nakangiting sabi ng nanay niya. Bakit po? May lakad po ba tayo? Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang death anniversary ng lola mo. Si Lola? Naglaho agad ang ngiti ni Archer. Paano namatay na ang lola niya? Hindi pa rin siya nito tanggap kaya hindi rin niya ina-anticipate ang ganitong mga event. Baka kasi kahit ang kaluluwa ng lola niya ay hindi pa rin siya tanggap. Sinasabi ko na nga bang nakalimutan mo na naman eh. Magbihis ka na. Baka magtampo pa sa'yo ang lola mo kapag hindi tayo pumunta. Tsaka, sigurado, nag-aantay na sa atin ang mga tiyahin mo. Lumapit si Archer sa magulang niya. Huwag na lang po kaya akong pumunta. Hindi pwedeng hindi, anak. Respeto na rin natin ito sa lola mo. Hindi naman sa wala siyang respeto sa lola niya. Kaya lang, alam niya kung ano magiging kalalabasan nito. Sigurado siya na ang magulang niya na naman ang magmumukhang kawawa roon. Hindi na naman magiging maganda ang pakikitungo nila sa kanila. Ganon naman kasi lagi. Kapag may mga pagtitipon-tipon, magulang niya ang laging kawawa. Mahirap lang kasi. Hindi raw nakapantay sa naabot ng mga kapatid ng ama niya. Kaya madalas sila ang tagaluto, tagahugas, sa madaling salita, sila ang ginagawang utusan. Nag-aalala ka na naman ba sa tiyahin mo? Huwag mo silang iisipin. Alam mo naman ang mga yon, hindi ba? Hindi ka pa ba nasasanay sa kanila? Pero, baka kung ano na naman kasi ang sabihin nila tungkol sa inyo. Hayaan mo na. Pasasaan pa't darating din ang panahon na mapagtatanto nila ang kanilang mga sinabi. Masyadong mabait
ang magulang niya. Mabubuti ang kanilang mga puso. Kaya lahat pinapalampas nila. Sa huli, wala na lang nagawa si Archer kundi ang sumama sa magulang niya. Mabutit nandito na kayo ng asawa mo, Leonard. Sige na, magluto na kayo ng dinuguan. Maya-maya pa darating na rin ang mga bisita. Hindi man lang sila binati ng tiyahin niyang si Ami. Ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama nang sandaling dumating sila. Na hindi man lang sila inalok na maiinom na tubig o di kaya paupuin man lang. Diretso utos na agad. Walang reklamo ang magulang niya. Malugod na lang sinunod ang sinabi. Hindi naman hinayaan ni Archer na ang mga magulang niya lamang ang gagawa ng gawaing iyon, kaya tinulungan niya sila. Maupo ka na dyan, anak. Alam kong pagod ka pa sa trabaho. Hayaan mo na kami ng mama mo rito. Wika ng ama niya. Hayaan niyo na po akong tulungan ko kayo. Marami rin ang kailangan niyong lutuin. Saka, hindi naman ganun kahirap ang trabaho ko kanina kaya hindi ako napagod. Sa totoo lang, pagod talaga siya. Pero ayaw niya naman na makita ang magulang niya nahihirapan. Archer? Nilingon ni Archer ang bagong pasok niyang pinsan na si Rick. Sumunod dito ang dalawa pa niyang pinsang lalaki at ang magulang nila. Wala ka bang balak magpatuloy sa pag-aaral? Balita ko pwede ka raw mag-ALS or ALS? Alam na ni Archer kung ano ang magiging takbo ng usapan na ito. Ganun pa man, ay ngumiti pa rin siya sa kanila at nanatiling mabait at magalang ang kanyang tinig at ekspresyon. Bala ko nga ho sana kuya pero baka sa susunod na taon na lang. Sa susunod na taon ba talaga? Aba, ilang beses mo na bang sinabing yun noon? Nagkataon lang po talaga na marami rin akong trabahong inaasikaso, Chang. Pero babalik naman po ako sa pag-aaral lalo na't iyon po ang pangako ko kina inay. Nagsusumikap ang mga anak namin para makabalik sa pag-aaral. Ang gusto nga namin ay mag-aral na siya. Kaso ayaw niya pa naman kasi hindi pa raw sapat ang ipon niya. Wika ng kanyang ina upang pagaanin ang namumuong tensyon sa paligid. Hay nako, mukhang tinatamad din ka rin kasi tong si Archer mag-aral. Hindi na lang gumaya rito sa anak ko. Nakapasok sa isang malaking universidad. Makakahanap ito ng maayos sa trabaho kapag nakapagtapos. At tiyak na magiging maayos din ang kinabukasan niya. Hindi kagaya ni Archer na walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Natahimik ang magulang niya. Hindi man nila sabihin, alam ni Archer na nasaktan din sila sa mga salitang narinig. Mabuti naman po at natanggap po ang anak ninyo. Pilit ng ngiti niya ang wika. Malaking oportunidad po yan. Masaya po ako para sa inyo. Gayahan mo kasi ang anak ko, Archer. Magsumikap ka rin. Bigyan mo ng maayos na buhay ang magulang mo, lalo na si Leonard. Makaramdam ka ng hiya sa kanya at tumanaw ng utang na loob dahil kahit hindi kanya tunay na anak, kinupkop ka pa rin niya. Malin, ano ba? Tama na nga yan. Angil ng kanyang ama. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na wag niyong babanggitin ang tungkol dyan? Nagsasabi lang naman kami, kuya. Paano, tila hindi naman marunong tumanaw ng utang na loob tong hilaw mong anak. Wala man lang pangarap sa buhay. Tama na. Pagdiriin ng kanyang ama. Hinaplos ang likod ni Archer ng kanyang ama habang ang mga kamag-anak nila ay napailing. Natigil lamang ang gulo sa kusina noong pumasok ang pinakamatanda sa 5 magkakapatid at sinabi na hayaan na lang sila na magluto roon at huwag nang guluhin, lalo pa't parating na rin ang mga bisita. Pasensya ka na sa kanila anak. Malungkot na sambit ng ama. Ayos lang tay. At pilit siyang umiti rito. Hindi na bago ang lahat ng yon para kay Archer. Nasanay na nga siya. Noong bata pa siya, nasasaktan siya kapag sinasabi nilang hindi siya tunay na anak ng tatay niya. Pero kalaunan ay natanggap niya na rin iyon. Alam niya naman kasi ang totoo na kahit hindi nga siya tunay na anak ni Leonard,
mahal na mahal pa rin siya nito at anak pa rin ng tingin nito sa kanya. Hindi alam ni Archer kung sino ang tunay niyang ama at wala naman na siyang balak na malaman kung sino iyon kasi sapat na ang tatay Leonard niya. Nasa sinapupunan pa lang daw siya kasi ng nanay niya, ang tatay Leonard niya nang nagpakatatay sa kanya. Ayon kasi sa kanyang ina, kahit kailan daw ay hindi pinaramdam ng kanyang ama na anak siya sa iba, kahit noong pinagbubuntis pa lamang siya nito. Kaya naman, wala na siyang mahihiling pa pagdating sa ama. Leonard, ano naman ang plano niya sa buhay? Biglang tanong ng isang pinsan ng kanyang ama habang nagtitipon-tipon ng lahat. Habang buhay na lang ba kayong ganyan? Hindi man lang kayo nagkakaangat sa buhay. Hanggang ngayon, ang kinikita nyo sa pang-araw-araw ay sapat lang para sa mabuting mga mata ninyo dahil sa gutom. Nagsusumikap naman po kami. Si Archer nang sumagot. Lalong-lalo na po si tatay. Abay hindi sapat ang pagsusumikap niyong yan dahil ni hindi malang kayo makaalwan. Diyos ko, ilang dekada ng ganyan ang buhay ninyo. Umiling ang kapatid ng kanyang ama. Nagsimula lang namang magkaganyan ang pamilya ninyo nung umuwi si Risa na may anak ng ibang lalaki na pinagbubuntis. Itong si Risa naman kasi, hindi lang malandi at nagpabuntis pa sa ibang lalaki. Nagdala pa talaga ng malas sa pagsasama nilang mag-asawa. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko, Lani. Pagbabanta ni Leonard. Bakit ba? Totoo naman ang sinabi ko. Kung hindi dahil dyan sa malas na hilaw mong anak, baka kahit paano ay maging magaan na sana ang buhay ninyo. Wala kang alam. Galit na bulyaw ng ama. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang mag-ina ko. Dahil buong buhay ko, hindi ko sila sinabihin ng ganyan. Wala silang kasalanan. Para hindi na lumalim ang gulo, pinakalma ng kanyang ina ang ama niyang si Leonard. At sa huli, sila naman ang kailangan na magpakumbaba sa kanila. Hindi lamang pang-aalipusta ang naranasan nila sa sariling mga kapatid ng kanyang ama. Lahat na siguro ng pamamahiya at pangmamaliit, pinaranas na ng mga ito sa kanila. Ngunit sa huli, ang magulang niya ang kailangan na laging nagpapakumbaba. Palagi silang walang magawa. Archer, mabuti naman at nandito ka na. Sa lubong ng mata ng kapitbahay kay Archer, nakakauwi lang galing trabaho. Bakit ano pong nangyari? Ang tatay mo sinugod siya sa ospital. Kakaalis lang din ng nanay mo. Nabitawan ni Archer ang dalang mga pasalubong. Kung pwede niya lang liparin papunta sa ospital kung saan dinala ang kanyang ama, gagawin niya. Nay, ano pong nangyari? Bakit po sinugod si tatay dito? Natatakot niyang tanong. Hindi ba lumalabas ang doktor, anak? Naiiyak na sagot ng ina. Niyakap niya ito at puno ng pag-aalala na tumingin siya sa pinto ng emergency room. Kanina'y nakita ko ang tatay mo na walang malay sa sakahan, Archer. Sabi sa kanya ng matandang si Mang Kanor. Sa tingin ko ay dahil sa init ng panahon kaya nawalan siya ng malay. Maraming salamat po sa pagdala sa tatay ko rito, Mang Kanor. Tumango lang ito sa kanya at tila may nais pang sabihin. Naudot lamang nang lumabas ang doktor. Sinabi nito sa kanila na stable na ang lagay ng kanyang ama. Ngunit ang senhe kaya nawalan nito ng malay ay hindi lang dahil sa sobrang init ng panahon, kundi dahil na rin sa kidney failure. Base po sa aming pagsusuri, matagal niya nang iniinda ang sakit na to. Hindi lamang naagapan kaya lumala. Kailangan niyo pong humanap ng donor para hindi na ulit malagay sa panganib ang tatay mo. Humagulgol ang kanyang ina, habang si Archer naman ay buo ang loob na mag-donate para sa kanyang ama. Ako po, baka pwede po ako mag-donate, handa po ako. Anak, nanginginig ang tinig ng kanyang ina. Nay, nakahanda po akong gawin na makaligtas lang si tatay. Tumango ang doktor at sinabi na sasailalim siya sa proseso para makita kung magmamatch ba ang kidney niya para makapag-donate siya sa ama. Batid na Archer na hindi magiging madali ang lahat, lalo na pagdating sa budget.
Hindi biro ang gagastusin nila at hindi niya alam kung saan sila kukuha ng pera. Sa ngayon ay bumalik na siya sa trabaho niya para makabili ng gamot na nireseta sa kanyang ama. Pero para sa operasyon, hindi niya alam. Mang Kanor, mabuti po't napabisita po ulit kayo. Magalang niyang wika nang maabutan ng mabuting matanda na lumabas mula sa silid kung nasaan pansamantala ang kanyang ama. Dinalaw ko ang tatay mo. Nagpadala rin ang asawa ko ng prutas para sa kanya. Maraming salamat po. Kagagaling mo lang ba sa trabaho? Opo, mukhang pagod na pagod ka. Kailangan ko po kasing kumayod ng doble para mabili namin ang mga gamot ni tatay. Naawang matanda habang tinititigan siya. Nagpapahinga na ang tatay mo. Pwede bang makausap mo na kita? Tumango naman si Archer at sinundan niya ang matanda tungo sa waiting chair kung saan sila naupo. Ang sabi ng asawa ko ay ilihim ko na lang daw ito sa inyo para raw hindi na sumama ang loob ninyo ng nanay mo. Pero sa tingin ko ay dapat mo ring malaman ang totoo. Ano ho ba ang dapat kong malaman? Nung nakita ko ang iyong ama na walang malay, ang totoo niya ng araw na yon ay naroon din ang kapatid niyang si Banjo. Sa katunayan ay magkasama ang dalawa sa sakahan at narinig pa nga namin na inaaway na naman ni Banjo ang tatay mo. Nung nawalan nito ng malay, iniwan niya roon ang tatay mo. Hinayaan niyang mangyari yan sa kanya. Hindi man lang niya naisip na tulungan ang tatay mo. Tila hinigop ang lakas niya sa katawan dahil sa nalaman. Paano nilang nagawa na basta nalang iwan ang napakabait niyang ama sa ganoong sitwasyon? Sa totoo lang, kahit ako ay nagulat dahil naatim niya na gawin yan sa tatay mo. Kilalang kilala ko si Leonard at alam ko kung gaano siya kabuting tao. Hindi nakasagot si Archer. Naikuyom niya lang ang kamay at hindi mapigil ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po at sinabi niyo to sa akin, Mang Kanor. Nanginginig ang kanyang tinig. Tumango ang matanda sabay tapik sa kanyang balikat. Kung kailangan niyo ho ng tulong, sabihin niyo lang sa akin. Nakahanda ho akong tumulong sa inyo. Nalaman din ng kanyang ina ang tungkol sa ginawa ni Banjo at kahit ito ay nadurog. Awang-awa si Archer sa ama niya at sa sitwasyon nito. At tila, lalo pa nga itong pinahirapan ng mundo. Hindi match si Archer para maging donor at wala rin silang sapat na pera para maoperahan ang kanyang ama. Babalik ka na naman? Masyado nang maraming nahiram mo. Hindi na pwede yan. Pagalit na sabi ng boss niya. Pasensya na, kailangan lang po kasi ng tatay ko ang nasa ospital. Aba, hindi ko na problema yan. Ako naman ang malulugi dahil sa'yo. Inaabonohan ko na nga lang ang una mong binale para makabili ka ng gamot niya. Ngayon, pati ba naman ang pagpapa-opera niya ay dapat ako rin ang mag-aalala? Napayuko si Archer. Pasensya na po. Naiiling na iniwan siya nitong nakayuko roon. Lumapit naman kay Archer ang mga katrabaho niya sa construction na alam kung gaanong kahirap ang pinagdadaanan nilang pamilya ngayon. Ang iba ay nag-abot sa kanya ng konting halaga para makatulong kahit papaano. Nay, anong nangyayari? Nag-aalala niyang tanong nang makitang umiiyak sa labas ng silid ang kanyang ina. Ang tatay mo anak, kinausap ako ng doktor kanina. Kailangan niya na raw talagang sumailalim sa operasyon. Pero wala pa silang nahahanap na donor at wala rin tayong sapat na pera. Humagbulgol ang kanyang ina at lalo namang nadudurog ang puso ni Archer sa kanyang naririnig. Gagawa po ako ng paraan ay. Sagot niya at niyakap ito. Ipapagamot po natin si tatay. Hindi po ako titigil hanggat hindi po natin siya napapagamot. Maraming salamat anak. Mahalaga ang bawat segundo. Sa paglipas ng oras ay lalong lumalala ang kondisyon ng kanyang ama. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Hanggang dumating na ang kinatatakutan nila. Lalo pang naging kritikal ang kondisyon ng kanyang ama. Wala nang ibang malapitan si Archer. Kundi kung hindi sila kikilos, ay mawawala sa kanila ang ama niya.
Nakahanda siyang babaan ng pride niya kung ang ibig sabihin naman nun ay makakasama niya ng matagal ang ama. Parang awa niyo na, tulungan niyo si tatay. Kayo na lang po ang makakatakbuhan ko. Kung hindi siya maoperahan, posibleng ikamatay niya. Maawa po kayo sa kanya. Nakaluhod ngayon si Archer sa harapan ng kapatid ng kanyang ama. Binaba niya na talaga ang sarili para makahingi siya ng tulong sa kanila. Ito na lang ang tangi niyang magagawa dahil wala na talaga silang malapitan. Umaasa si Archer na maaawa sila sa kanyang ama. Kahit sa ama niya na lang sana at hindi na sa kanila ng nanay niya. Kasi kapatid naman ng mga ito ang kanyang ama. Ngunit pakiramdam niya ay niyurakan siya sa naging sagot nila. Hayaan mo siyang mamatay. Wala kaming sagutin sa kanya. Kapatid niyo rin po ang ama ko. Maaatim niyo ba talagang mawala siya? Nagsusumamo na siya. Ano bang gusto mong gawin namin, ha? Ibigay namin sa kanyang mga ipon namin? Aba napakaswerte niya naman yata kung ganoon pala. Ang nangyayari sa inyo, lalo na riyan sa tatay mo, ay kasalanan niya rin. Paano? Hindi siya nagsumikap. Hindi siya nag-ipon ngayon ay wala siyang pera para mapagamot ang sarili niya. Nangungutya pang sumapaw ang isa. Hindi rin kasi nakikinig sa amin ang ama mo. Dapat noon pa lang ay pinabayaan niya na kayo ng nanay mo at hindi na kinupkup pa dahil puro kamalasan lang naman ang dala ninyo sa buhay niya. Wala kang aasahan na tulong mula sa amin. Kaya mas mabuti pa umalis ka na lang at huwag ka nang magpakita rito. Bulyaw ng isa pa niyang tiyahin. At tandaan mo na kahit sa magiging burol ng ama mo, ay wala ka ring aasahan. Nawala ng pag-asa si Archer. Bigla siyang namanhid na para bang wala na siyang maramdaman. Nilunok niya ang tila nakaharang sa kanyang lalamunan bago dahan-dahan na tumayo. Hindi niya tiningnan ang mukha ng mga kamag-anak na alam niyang nakangisi ngayon dahil kitang-kita kung gaano siyang nawala ng pag-asa. Napatras si Archer bago tuluyang umalis. Nakita ng ibang tao ang ginawa sa kanya ng sariling kamag-anak at hindi nila maiwasan na hindi makaramdam ng awa sa kanya. Wala naman silang nagawang kasalanan. Sa katunayan ay napakabait nilang pamilya. Ngunit ganito ang naging gante ng mundo. Nakarating sa mabuting mayor ng kanilang lungsod ang nangyari sa kanyang ama, kaya nagpaabot ito ng tulong. Sobrang laki ng naging pasasalamat niya rito dahil kung hindi ito nagpaabot ng tulong, baka'y nawala na sa kanila ang tatay niya. Iho, alam ko kung gaano ka kasipag. Sinabi sa akin ng mga tao rito na halos wala ka raw tigil sa pagtatrabaho para sa pamilya mo, lalo na ngayon na hindi pa kaya ng tatay mong magtrabaho. At alam ko naman na hindi ganong kalaki ang kita rito sa probinsya. Kaya naisip ko bakit hindi ka lumuwas. May trabaho ako maiaalok sa iyo sa Maynila. Kakilala sila ng pinsan ko sa tingin ko ay malaking bagay yon sa inyo. Tiningnan niya ang alkalde na halatang ang nais lamang ay tulungan siya. Hindi ko po tatanggihan ang alok niyo, Mayor. Kailangan po ng tatay ko ng gamot. At tama po kayo na kahit anong pagsusumikap ko rito sa probinsya, ay hindi pa rin po talaga sapat. Tumango ito. Sige, mabuti. Hayaan mo tutulungan kita sa mga papeles na kailangan para sa pagluwas mo. Maraming salamat, Mayor. Napakalaki na po ng tulong ninyo sa pamilya namin. Mabuti kang bata. Labis ako naaawa sa inyo ng magulang mo. Ito lamang ang maitutulong ko sa inyo. Nang malaman ng magulang niya ang pasya niyang umalis para sa mas malaking halaga na kikitain, ay labis silang nalungkot. Lalo na ang kanyang ama na sobrang mahal na mahal siya at sinisisi ang sarili kaya kailangan niyang umalis. Hindi mo kailangang umalis, anak. Makakabalik naman ako sa trabaho sa bukid, natutulungan kita, kaya huwag ka nang umalis. Pigil nito. Tay, ayoko ang pilitin ng sarili mong magtrabaho. Kailangan mo munang magpagaling. Si nanay ang mag-aalaga sa'yo rito. Maganda't maayos ang trabaho na nag-aabang sa akin sa Maynila. Nangako rin si Mayor na
Habang nagsisimula pa lamang ako roon, tutulungan niya ako sa gastusin tulad ng tirahan at pang-araw-araw ko roon kaya wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. Pero anak, hindi naman namin kaya na malayo ka sa amin. Lumuluhang sabi ng nanay niya. Nay, kailangan ko pong umalis. Pinapangako ko pong babalik naman po ako. At kung maging maayos ang lahat sa syudad, kukunin ko kayo ni tatay at lalayo na tayo sa lugar na to. Wala na ring nagawa ang magulang niya, kundi ang hayaan siyang umalis. Buo na ang pasya niya. Gusto niyang mabigyan ng maayos na buhay ang mga ito. Gusto niya na maipamukha sa mga kapatid ng kanyang ama na hindi nila sila maaapi habang buhay. Hindi siya papayag na habang buhay silang inaapi roon. Ang ganda! Manghang sabi ni Archer habang nakatayo siya sa tapat ng isang napakaganda at napakatayo na infrastruktura na nasa harapan niya. Goldland Empire iyon ang pangalan ng building. Dito siya mamamasukan bilang isang janitor. Malaki ang sahod kumpara sa kinikita niya sa napakarami niyang trabaho sa probinsya. Maayos din ang mga benefits. At ang sabi pa, ay maaari pang lumaki ang sahod niya kung magiging maayos ang trabaho niya. Magandang araw. Kinakabahan na bati ni Archer sa babaeng nasa front desk. Good morning. Who are you? Ako po si Archer Santiago. Pinakita niya ang ID na dala. Oh, you're the new janitor. Tumango siya. Opo, ako nga po. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya kung saan siya maglilinis at binigay na rin ang ID niya sa trabaho. Sa tapat ng elevator na kailangan niya ring sakyan tungo sa floor na kanyang paglilinisan, ay may 5 empleyadong nakaabang. Nag-uusap-usap ang mga ito. Kabado si Archer na lumapit sa kanila. Pakiramdam niya kasi ay napakaliit niyang nilalang kung lalapit siya sa kanila. Mukhang mayayaman at edukado ang mga to. Pero naisip niya na kung hindi siya lalapit sa kanila, hindi niya magagawa ng maayos ang trabaho. Magandang araw po. Bati niya sa mga ito kaya nagsilingunan sila sa kanya. Sinuri siya ng tingin at bahagyang tinaasan ng kilay. Ako nga po pala si Archer. Ako po ang bagong janitor dito. Oh, may nahanap na palang papalit kay Theodore. Ngisi ng isang lalaki na nakaslick back ang buhok. Bata, marunong ka bang gumawa ng kape? Marahan siyang tumango. Mabuti. Magmula ngayon hindi lang paglilinis ang trabaho mo, ha? Kailangan mo rin akong ipagtimpla ng kape. Araw-araw. Nagpakilala na junior associate ang lalaki. Hindi hamak na mas mataas ang posisyon nito sa kanya. Kaya, kailangan niya itong igalang. Opo, Sir Gab. Nakangiti niyang sagot. Maging ang apat ay nagsabi rin ng kailangan niyang gawin sa trabaho. Kailangan niyang linisin ang desk nila araw-araw at hindi niya iyon tinanggihan. Napakabata mo pa pala. Wika ni Sir William na isang operations staff nang matanong nila kung ilang taon na siya. Mabuti kasi ibig sabihin, mataas ang energy mo at magagawa mo ng maayos ang lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Opo sir, asahan niyo rin pong gagawin ko ng maayos ang lahat. Ilang sandali pa ay bumukas na ang elevator at lumabas mula roon ang 4 na empleyado. Akala ni Archer papasok na sila. Ngunit nagtaka siya kung bakit bigla silang nagsitigil. Maging ang 4 na bagong labas ay napayuko nang dumating ang isang lalaki na sa tingin ni Archer ay nasa early 50s. May kasunod itong isang lalaki na may hawak na iPad. Sabay-sabay na bumati ang mga kasama ni Archer kaya yumuko na rin siya at bumati rito. Pumasok na ang lalaki at ang secretary nito sa elevator. Nagtakang lalo si Archer kung bakit walang sumunod na pumasok. Nakayuko lamang ang lahat. Pero naisip ni Archer na baka ayaw lang nila na magsiksikan sa loob kaya siya na lang ang humakbang at pumasok sa loob. Hindi lamang lalaking kasama ng mukhang makapangyarihan na matandang lalaki ang nagulat, kundi maging ang mga nasa labas na halos natulala sa kanyang ginawa. Ngumiti si Archer sa matandang lalaki. Bago tumayo ng maayos,
at ngumiti pa siya nasa labas ng elevator habang pasarang pinto. Anong pangalan mo, iho? Biglang tanong ng matandang lalaki. Tiningnan niya ito at magalang siyang sumagot. Ako po si Archer Santiago. Archer, hindi mo ba ako kilala, iho? Ay, pasensya na po pero hindi po. Bago lang po kasi ako sa trabaho. Ano bang trabaho mo dito, iho? Janitor po. Hindi maiwasan ng matandang lalaki na bahagyang mapangiti nang makita kung gaano siyang kasaya at ka-proud sa trabaho niya. Mukhang napakabata mo pa. Ilang taon ka na ba? Magto-21 na po ako ngayong taon. Napakabata mo pa nga. Isa ka bang working student? Working student? Naku, hindi po. Hindi na po ako nakapag-aral. Hindi na? Bakit hindi na? Bago pa man siya makasagot ay bumukas na ang elevator at nagsalita ng lalaki sa likuran na nasa floor na raw sila. Dito ka rin ba naka-assign na maglinis, iho? Tanong ng matanda habang pahakbang sila palabas. Opo, sir. Tumango ito bago siya hinarap. Mabuti at madalas naman kitang makikita. Dito rin po ba kayo naka-assign na magtrabaho, sir? Oo, sagot nito. Siya nga pala, Lev Abraham Bonavista ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Sir Lev, Archer. Opo, sir. Sagot niya at yumuko pa. Tinapik nito ang balikat niya bago umalis. Sinundan siya nito ng tingin hanggang pumasok ito sa isang silid na may magarang pinto. Lumapit si Archer sa pinto na pinasukan nito at nanlaki ang mata niyang ang nakasulat ay CEO. Ibig sabihin, iyon palang may-ari ng buong kumpanya at ito ang boss nilang lahat. Hindi naman makapaniwala si Archer pero sana naman ay maayos ang naging first impression niya sa CEO. Maayos ang naging simula niya sa trabaho. May mga nagpapatimpla sa kanya ng kape na ayon ay mabait na matandang janitor na kaibigan na ni Archer na normal na raw dahil nga iyon nga lang daw ang tingin sa kanila ng ilang empleyado rito. Nagpayo pa nga ito na kung gusto niya na magtagal sa trabaho ay huwag siyang aangal sa gusto nila. Sundin niya lang daw lahat. Sanay naman na si Archer sa ganon kaya hindi na iyon malaking bagay para sa kanya. Kung nandito si na tatay, tsak na mangharin sila dito. Sambit ni Archer sa sarili habang nakatanaw siya sa glass wall. Katatapos niya lang magpunas ng glass wall at ngayon, pinagmamasdan niya ang tanawin sa baba na tila nagmumukhang maliit. Anong tinitingnan mo riyan, iho? Napalingon agad si Archer nang marinig niyang boses ni Mr. Lev. Magandang umaga po, agad niyang pagbate. Tinitingnan ko lang po ang tanawin sa labas. Kahit ilang araw na ako rito, hindi ko pa rin maiwasan mamangha sa ganda ng tanawin at kung paanong nagmumukhang maliit na laruan ng mga malalaking sasakyan sa baba. Lumapit si Mr. Lev at tumingin din ito sa labas. Hindi na bago para sa matanda ang ganitong tanawin. Dahil mula pagkabata, ganitong buhay na ang nakasanayan niya kaya hindi maintindihan ni Mr. Lev ang nararamdaman ngayon ni Archer. Pakiramdam ko po kapag nandito ako para akong isang higante. Lahat kasi nagiging maliit. Nakapunta ka na ba sa pinakatuktok na palabag ng building na to? Tanong ni Mr. Lev. Hindi pa po. Hindi po yata ako pwedeng pumunta ron. Bakit naman hindi? May nagbawal ba sa'yo na pumunta ron? Wala naman po pero hindi po ako naka-assign doon eh. Baka po mapagalitan ako kapag pumunta ako ron. Bahagyang umiti si Mr. Lev. Pwedeng-pwede kang pumunta ron. Walang magagalit. Sigurado ako na magugustuhan mo ang tanawin mula sa itaas. Talaga po? Pwede po akong pumunta ron? Oo naman. Hayaan mo. Mamaya isasama kita roon. Lalong lumawak ang ngiti ni Archer. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Siya nga pala, may pinahanda rin akong merienda para sa'yo. Kasabay noon ay dumating na ang sekretary ni Mr. Lev na si Steph na may dalang Starbucks, coffee at kung ano-ano pa. Ayan, para sa'yo yan. Nakita ko na mula kaninang umaga ka pa nagtatrabaho at hindi ka malang sumama sa mga katrabaho mo para mag-lunch.
Masyado ka pang bata. Mahirap magkasakit. Huwag ka masyadong magpapagutom. Nahihiya niya itong tinanggap. Maraming salamat po dito, sir. Marami nang naging boss si Archer. Pero, ngayon lang siya nagkaroon ng boss na kasing bait ni Mr. Lev. Simula pa lamang ng sobrang ganda na ng pakikitungo nito sa kanya. Archer, pagtawag sa kanya ni Mr. Lev matapos ang meeting nito. Po, tapos ka na ba sa gawain mo? Opo, sir. Halika na. Sumama ka na sa akin. Pupunta na kami sa panghuling palapag. May aayusin ako roon. Ang pagpunta nga roon ng kanina niya pang inaantay kaya ay dali-dali siyang sumunod kay Mr. Lev. Pinagtitinginan sila ng ibang empleyado, lalo na nung pumasok na rin siya sa loob ng elevator kasama si Mr. Lev at secretary nito. Ayos ka lang ba, iho? Tanong ni Mr. Lev nang mapansin na tila ba kinakabahan siya. Opo sir, medyo kinakabahan lang po ako. Ngayon lang po kasi ako makakapunta sa pinakamataas na palapag ng isang building. Kahit na nagtrabaho na ako nun sa construction ay hindi naman po sobrang taas ang inaakyat ko. At hindi rin po ako hinahayaan ng mga katrabaho ko na pumunta sa sobrang taas dahil nga raw po sa edad ko. Halatang nabigla si Mr. Lev sa kanyang mga sinabi. Naging construction worker ka? Opo. Bakit? I mean, where are your parents? Kasama ko po ang mga magulang ko. Kaso sadyang mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya ba umalis sa inyo para magtrabaho rito? Opo, nagkasakit din po kasi ang tatay ko. Inoperahan po siya sa kidney. Masyado na pong malaki ang gastusin. Kaya naglakas loob na po akong umalis. Mabuti na nga lang po at may kakilalang mayor namin kaya nirekomenda niya ako sa trabaho na to. Pero wala ka pang isang buwan dito, tama ba? Ibig sabihin na hindi ka pa sumasahod. So saan ka kumukuha ng pang-araw-araw mo? May ipon ka ba? Sinagot na po muna ni Mayor ang allowance ko habang wala pang sahod ko. Pero kailangan ko pa rin pong bayaran yon. Kaya ba masyado mong tinitipid ang sarili mo? Tumango siya. Opo, pero sanay naman po ako sa ganun. Hindi mo kailangang tipirin ang sarili mo, lalo na pagdating sa pagkain. Sabihin mo lang kay Stephen lahat ng kailangan mo para mabigay niya sa'yo. Sasagutin yon ng ating kumpanya. Nahihiya siyang ngumiti. Naku, hindi naman na po kailangan yon. Nakakahiya naman po sa inyo lalo na't bago lang po ako sa trabaho. Hindi mo kailangang mahiya. Dahil ako naman ang nagsabi niyan. Sagot ni Mr. Lev. Sa tingin ko ay ikaw ang pinakabata naming empleyado. Kahit ang mga intern ng kumpanya ay mas matanda pa sa'yo. So we want to treat you well. Magkakasundo kayo ni Steph. Mas matanda lang siya ng ilang taon sa'yo nung nagsimula siyang magtrabaho rito sa kumpanya. Habang may inaayos si Mr. Lev sa loob ng opisina nito sa palapag na to, inabala naman ni Archer ang sarili sa napakagandang tanawin. Tama si Mr. Lev. Sobrang ganda nga dito. Lalo na ngayong palubog ang araw at pakiramdam ni Archer ay napakalapit ng araw sa kanila. Habang nakatanaw siya roon, naisip niya kung gaanong kalaki ang mundo. Hindi lang ito umiikot sa iisang tao o iisang lugar. Ibig sabihin ay napakaraming mga posibilidad na napakalaking mundo na ito. Ayos ka lang ba, Archer? Tanong ni Steph. Nilingon niya ito at nginitian. Oo, namanghalang ako sa tanawin dito. Lalo na sa palubog na araw. Lumapit ito. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Tumingin ito sa labas ng bintana. Sa probinsya ninyo, anong mga tanawin na makikita roon? Marami. May mga dagat, rock formations at kung aakyat ka naman ng bundok, marami kang makikita roon. Aba, mukhang maganda rin sa inyo ah. Oo naman. Hayaan mo balang araw ipapasyal din kita sa amin. Sigurado ako magugustuhan mo doon kahit payak lang ang buhay. Napangiti ito at sandali siyang tiningnan. Kailan nga palang birthday mo? Matagal pa. September pa.
So ibig sabihin 20 ka pa lang ngayon? Opo, tama nga si Sir Lev. Sobrang bata mo pa. No wonder why. You're so full of energy and wonder. Tiningnan niya ulit ito. Ilang taon ka na po ba, sir? 29. Bata ka pa rin naman po ah. Saad niya. Yes, but not as young as you. Saad nito. You're like the baby in this company. Kapag may problema ka, o di kaya may hindi magandang pakikitungo sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Binilin sa akin ni Mr. Lev na bantayan din kita. Bahagyang kumunot ang noon niya. Ha? Bakit kailangan akong bantayan, sir? Dahil nga bata ka pa. Pero di ba po legal naman ang edad ko? Hindi na ako kailangang bantayan. You're still very young. And Mr. Lev is fond of you. Kahit ako nga'y gugustuhin ko rin bantayan ka dahil halos kaedad mo lang ang bunso kong kapatid. Nang mapansin ni Steph ang pag-aalinlangan niya, tinapik nito ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang mag-alala. Concern lang kami ni Sir Lev para sa'yo. Sa lumipas sa 2 linggo niya sa trabaho ay naging maayos ang lahat. Mabait sa kanya si Mr. Lev at wala ring nagagawa ang mga empleyado na tila may ayaw kay Archer kasi nakikita nila kung gaanong kaganda ang pakikitungo ng kanilang boss sa bagong janitor. Sa katunayan ay bago iyon para sa kanila. Nasanay kasi ang empleyado ng Gold Rand Empire na malamig ang pakikitungo sa kanila ni Mr. Bonavista. Si Mr. Lev kasi ang tipo ng tao na sobrang seryoso. Istrikto pagdating sa trabaho at halos nakafocus lang ito sa pagpapatakbo sa kumpanya. Kaya nga ito kinatatakutan. Kaya kapag nakikita nila kung gaanong kabuti ang pakikitungo ng boss sa bagong janitor, napapaisip ang ilan kung kaano-ano kaya ni Mr. Lev ang bagong janitor. Ngunit laging may palpak or may pakpak ang balita. Ang usap-usapang iyon ay nakaabot sa asawa ni Mr. Lev na si Diana Bonavista, isang sikat na designer na nagmamay-ari rin ng malaking brand. Nang malaman nito ang tungkol sa batang pinaglalaanan ni Mr. Lev ng atensyon, nagpa siya itong bumisita. Who are you? Tanong ni Diana sa noon ay nakayukong si Archer. Ako po si Archer, ma'am. Sagot niya dito. Kilala mo ba kung sino ako? Dahan-dahang umiring si Archer. Nagtagis naman ang panganang babae. Archer, siniko siya ng matandang si Mang Pael, isa ring janitor. Siya si Miss Diana, asawa siya ng boss natin. Siyang asawa ni Mr. Lev. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Archer at agad siyang yumuko. Pasensya na po kung hindi ko po kayo nakilala, ma'am. Hindi sumagot si Diana. Sinuri lang nito ang binatang nasa harap. Hindi maitatanggi ni Diana ang malaki nitong pagkakahawig kay Lev. Bago naging mag-asawa si Mr. Lev at Diana, naging magkaibigan muna sila. Sabay ding lumaki. Kaya nakita ni Diana ang itsura ng asawa nung nasa ganitong edad pa lamang ito. Nakakapagtaka kung bakit kamukha nito ang kanyang asawa. How old are you? Mariin na tanong ni Diana. 21 na po ako ngayong taon, ma'am. Lumiit ang mga mata ni Diana. Biglang may sumagi sa isipan nito. Ngunit hindi nito isinatinig. At ilang buwan ka nang nagtatrabaho dito? Wala pa pong 1 buwan. Where is your family? Nasa probinsya po ang magulang ko, ma'am. Wala namang kasalanan ginawa si Archer pero mainit ang ulo sa kanya ni Ma'am Diana. Mula nang dumating ito, siya na ang lagi nitong pinag-iinitan. Sinusunod niya naman ang lahat ng gusto nito pero mainit ang ulo nito. Punasan mo yan! Bulyaw nito sa kanya dahil aksidente nitong nasagi ang tasa ng kape na pinakuha sa kanya kanina. Opo, ma'am. Nagmamadali niyang sabit akmang tatalikod na. Where are you going? Muli niya itong hinarap. Kukunin ko po ang mop, ma'am. No! Use your damn hand! Ano pang silbi ng pagiging janitor mo kung hindi mo magagawa ang simpleng bagay na yan? Mabilis na tumalima si Archer. Yumuko siya at gamit ang pamunas sa lagi niyang dala ay pinunasan niya ang sahig. Nakaupo lamang si Diana sa office chair nito at pinagmamasdan si Archer.
Hindi maintindihan ni Diana kung bakit hindi pa rin siya makaramdam ng satisfaction ngayon na nakita niyang ganito si Archer. Pagkatapos mo dyan, ikuha mo ulit ako ng kape. Opo, ma'am. Sagot niya naman. Sa dami ng kailangan gawin ni Archer, halos wala na siyang oras para magpahinga. Minsan kasi ang gusto ni Ma'am Diana ay huwag siyang gagamit ng elevator at maghangdan na lang daw tuwing may ipapakuha ito. Ayan kasi, kabago-bago pa lang sa trabaho masyado ng mapapel. Akala mo naman kung sino may mataas na posisyon. Janitor lang naman. Habang nakaupo si Archer sa baitang ng hagdan at pinupunasan ang tagaktak na pawis, naririnig niya ang mga bulungan ng ilang empleyadong nakakasalubong niya na pinagtatawanan siya. Hindi niya na pinansin yon. Baliwala lang sa kanya ang mga masasakit na salitang narinig niya. Nasanay na siyang ganoon. Buong buhay niya ba naman sa halip na papuri ay puro pandalait at pangmamaliit ang naririnig niya. Ayos ka lang ba, iho? Minsan tanong sa kanya ni Mr. Lev habang abala siya sa pagmamap. Opo sir, ayos lang po ako. Mahirap pang trabaho mo rito? Hindi naman po sir. Nabanggit sa akin ni Steph na lagi ka raw abala nitong nagdaang araw. Hindi ko masyadong napansin dahil abala rin ako sa mga meetings, pero pwede mong sabihin sa akin kung may problema. Okay? Wala naman po problema sir. Salamat po sa pag-aalala. Tumango si Mr. Lev at inabot sa kanya ang hawak na paper bag. Para saan po yan, sir? Para sa'yo. Kanina habang namimili kami ng suit para sa party na dadaluhan ko sa susunod na araw, nakita ko yan. Tingin ko ay babagay sa'yo. Po? Nabigla niyang sinabi. Nakasalamat po pero hindi na po sana kayo nag-abala pa. Nakakahiya po. Ayos lang, tanggapin mo na. Kaya nahiya niya nga iyong tinanggap. Hindi nila alam na nakita ni Diana ang lahat ng yon. At lalo itong nakaramdam ng inis. Hindi lamang magkamukha ang dalawa. Ngayon, ay nakita rin ito kung gaanong kabuti ang pakikitungo ng asawa dito. Archer, pagtawag ni Diana nung nakaalis na si Lev. Ma'am? Lumapit si Diana at ang tingin nito ay nakatuon sa hawak ni Archer. Is that from my husband? Opo, ma'am. Give it to me. Mabilis siyang inabot dito ang paper bag. Tiningnan ni Diana ang laman at napakunot ang noo. A shirt, huh? I'll take this. You don't deserve this. Tumango agad si Archer at hindi na nagreklamo pa. Kahit naman siya ay iniisip na hindi niya rin naman deserve ang ibinigay sa kanya ni Mr. Lev. Tila nakarating kay Mr. Lev na hindi ganong kaganda ang pakikitungo ng asawa nito sa kanya, kaya isang araw ay pinatawag siya nito sa opisina nito. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi ba maayos ang naging pakikitungo sa iyo ni Diana, iho? Maayos pong pakikitungo niya sa akin, sir. Wala pong katotohanan ng sinasabi ng iba. Sagot niya. Ayaw niyang siraan si Diana at ayaw rin niyang siya pa ang maging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Tiningnan siya nitong mabuti. Kahit si Steph ay nabigla din dahil sa halip na sabihin niya ang totoo, ay pinili niya pa rin protektahan ang pangalan nito. Sigurado ka ba, iho? Opo, sir. Mula po nang dumating si ma'am, sobrang naging mabait po siya sa akin. Marahil ay di lang po iyon nakikita ng iba. Huminga ng malalim si Mr. Lev. Mabuti, kung ganon. Kung may problema man ay huwag kang mag-alinlangan na sabihin sa akin, okay? Ngumiti at tumango siya dito. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin siya. Sinundan naman siya ng tingin ni Mr. Lev. Nang makarating kay Mrs. Diana ang ginawa ni Archer, maging ito ay nagtaka kung bakit mas pinili ni Archer na magsinungaling kaysa sabihin ang totoo. Archer, maaari mo ba akong samahan? Abala ng araw na yon si Archer nang lapitan siya ni Mr. Lev. Ayon dito, ay pupunta ito sa ospital. At sa pag-aakala na baka'y hindi magandang pakiramdam nito, agad siyang pumayag na samahan ito.
Hindi po ba magandang pakiramdam ninyo, sir? Tanong niya habang nasa loob sila ng sasakyan. Ayos lang ako. May mahalaga lang akong sadya sa ospital kaya ako pupunta. Tiningnan siya ni Mr. Lev. Gusto kitang isama dahil gumagaan ang loob ko kapag nakikita kita. Tumango siya rito at nabanggit niya na kung may nararamdaman ito ay magpa-check up na rin. Masyado kasi itong focus sa trabaho at ayon kay Archer, ganun din ang kanyang ama noon. Dahil sa sobrang sipag sa trabaho at halos wala ng pahinga, hindi na naalagaan ang kalusugan at nagkakasakit. Napakabuti mong anak, Archer. Maswerte ang magulang mo sa'yo. Sa tuwing nakikita kita at naririnig ko kung gaano ka mag-alala para sa kanya, hindi ko maiwasang hilingin na sana kasing bait mo rin ang anak ko. Nabigla siya sa narinig. May anak po kayo, sir? Sa pagkakaalam kasi ni Archer, hindi nagkaroon ng anak si Mr. Lev at Ma'am Diana. Nabanggit din kasi iyon sa kanya ni Mang Pael. Nagkaroon daw kasi ng sakit ang asawa ni Mr. Lev sa ovaryo kaya hindi na nagkaroon ng anak ng dalawa. May anak ako kaso buong buhay niya'y nawalay siya sa akin. Hindi ko siya nakita kahit nung sanggol pa lamang siya. Pero ngayon, sana nga'y makasama ko na siya. Tiningnan siya nito at nginitian. Malalaman ko na mamayang resulta ng DNA test. Malalaman ko na kung nahanap ko na ba talaga ang nawalay kong anak. Nabigla man sa kanyang nalaman at narinig, gumiti pa rin si Archer. Sana nga po mahanap niyo na po siya para magkasama na ho kayo, sir. Pagdating nila sa ospital ay naroon na si Madam Diana. Kasama nito si Steph at ang isa pang babae na sa tingin niya ay sekretarya ni Ma'am Diana. Kitang-kita ni Archer ang lungkot at sakit sa mga mata ni Ma'am Diana. Nauunawaan niya iyon kasi kung may anak si Mr. Lev, kahit pa may naging karamdaman si Ma'am Diana kaya hindi ito nag-anak, ibig sabihin, anak ni Mr. Lev sa ibang babae ang anak nitong nawalay. Where is Art? Tanong ni Mr. Lev kay Steph. Umalis po siya para mag-CR. Babalak din daw po siya, sir. Sa isip ni Archer ay baka ang Art na tinutukoy ni Mr. Lev ay ang anak nito. At hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa ay bumalik na ang isang matangkad na lalaki. Sa tingin niya ay kasing edad niya lang ito. Who is he? Malamig nitong tanong habang ang mga mata ay nakatuon sa kanya. He's Archer. Si Steph ang sumagot. Kaano-ano siya ni Dad? He's a staff in the company. Staff? Anong posisyon niya? He's a janitor. Biglang napuno ng pagmamaliit ang mga mata ni Art. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at ngumisi. Kung ganon, anong ginagawa ng isang hamak na janitor dito? Watch your words, Arthur. Ako ang nag-insist na sumama siya rito. Sabi pa ni Mr. Lev. Umismed naman si Art. Bakit pa kailangan mo pong magsama ng janitor dito, Dad? Hindi pa ba sapat ang mga janitor dito sa hospital? Kailangan niyo bang punasan ang bawat aapakan mo? At bago pa makasagot si Mr. Lev, bigla nang tumayo ang asawa nito. At matalim na tiningnan si Art. You don't have the right to talk to him like that, Arthur. Kumunot agad ang noon ni Arthur at maging si Mr. Lev at Steph ay nagulat sa biglang pagtatanggol sa kanya ni Diana. Bakit mo ba siya pinagtatanggol, Mom? Tanong naman ni Arthur. Don't you dare call me, Mom. Hindi kita anak. Han, sambit naman ni Mr. Lev sabay hawak sa braso ng asawa. Don't talk to him like that. Huwag mong ipagtanggol sa akin ang posibleng anak mo sa labas, Lev. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mong yun. Natigil lamang ang kaguluhan ng lumabas na ang doktor na may dalang dokumento. Lahat sila ay tumingin dito. Binuksan ng doktor ang hawak na dokumento at handa nang sabihin kung ano ang resulta. The results of the DNA tests are 99.9 positive. Mr. Lev Benavista, the test confirms that Arthur Ross is your biological son. Agad na lumawak ang ngitian ni Art.
Nakafocus naman ang tingin ni Archer kay Ma'am Diana. Kita niya kung gaano itong nasaktan sa narinig. Niyakap ni Mr. Lev ang anak, habang hindi nito napansin ang pag-alis ni Ma'am Diana. Dahil abalang lahat kay Art. Si Archer ang sumunod kay Ma'am Diana. Naabutan niya itong nakaupo at halatang pinipigil lamang ang luha. Humakbang siya palapit. "What are you doing here?" Tanong nito nang hindi siya tinitingnan. "Nag-aalala lamang po ako sa inyo, ma'am." "Sino nagsabi sa'yo mag-aalala ka sa akin?" Hindi pa rin ito nag-angat ng tingin sa kanya. Lumapit naman dito si Archer. Naroon ang awa pang napangunawa sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling yon, para bang nakikita niya ang kanyang ina. Dahan-dahan na umangat ang kamay niya para sana hawakan ito. "Don't touch me!" Banta nito, kaya agad niyang naibaba ang kamay. Iniwan niya roon si Madam Diana. Kumuha lang siya ng bottled water at bumalik din. Tinanggap naman ito ang tubig na binigay niya. "Pinagtatawanan mo ba ako ngayon?" Biglang tanong nito sabay matalim siyang tiningnan. "Masaya ka bang makita na ganito ang sitwasyon ko ngayon? Isa ka pa sa mga success sa kumpirmasyon na nagtaksil nga sa akin ng asawa ko at nagkaroon pa siya ng anak sa ibang babae." "Naku, hindi po. Hindi ko po magagawa na maging masaya sa ganitong sitwasyon. Totoo po ang nag-aalala ako sa inyo, ma'am." "Pathetic excuse. Why don't you just admit that you're enjoying watching this happen?" Hindi po talaga ganun ang nararamdaman ko, ma'am." Hindi siya ganong klase ng tao. Hindi niya rin magawa na maging masaya kasi para bang nakikita niya ang kanyang ama sa parehong sitwasyon. Noong nalaman nito na magkakaroon ng anak ang ama niya sa ibang lalaki at Archer ang bunga na yon. Hindi na sumagot si Diana. Tumingin na lang ito sa malayo at hindi man ito sabihin, alam ni Archer na nasaktan ito ngayon. Ilang sandali pa ay nilipitan na ito ni Mr. Lev. Nag-usap ang mag-asawa kaya naiwan si Archer kasama si Steph at ang anak ni Mr. Lev. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ni Dad na magsama ng isang janitor para sa araw na ito. Nangahamak ang tono ng boses ni Art. Tiningnan niya si Steph na bahagya namang tumango at para bang sinasabi na huwag niya nalang pansinin ang sinasabi ni Art. Hindi na madali ang buhay ni Archer mula nang dumating si Ma'am Diana at lalo pang naging mahirap sa pagdating ni Art. Mula nang pinakilala ito sa mga empleyado sa kumpanya at nagsimula ring pumasok bilang isang intern dahil kailangan daw muna itong maranasan ng pagiging normal na empleyado bago nito masusundan ang yapak ng ama, ay parang alipin na ang trato nito sa kanya. "Ganyan ka ba talaga kakupad gumilos?" Pagalit na tanong ni Art. Pagkalapag niya ng kape sa desk nito. Pasensya na sir, mahaba po kasi ang pila kaya hindi po ako nakasingit." "Kung ako lang ang masusunod, matagal na kitang tinanggal sa trabaho." Masama ang tingin ni Art sa kanya. Dahil lang ayaw ko sa lahat, ay yung babagal-bagal kumilos. Yumuko si Archer at muling humingi ng depensa. Maraming masasakit na salitang binato sa kanya si Art, ngunit pinilit niya na lunukin ang lahat ng iyon. "Dalhin mo to sa opisina ko." Utos naman ni Ma'am Diana na may dalang mga shopping bags. Mabilis namang tumalima si Archer at kinuha ang lahat ng dala ni Ma'am Diana. Break time niya na sana at plano niyang kumain ng mabilisan lang dahil naaantala rin ang break time niya sa dami ng utos sa kanya ni Art. Ganon pa man ay hindi siya nagreklamo. Nasa loob din siya ng elevator. Kasama nila ang secretary ni Ma'am Diana. Ilang sandali pa ay may tumawag kay Diana kaya tahimik lang silang nakasunod dito. Hanggang nasa opisina na sila ay hindi pa rin siya umalis. Ayaw kasi ni Diana na umaalis siya ng walang paalam. Nagtagal ng ilang minuto ang tawag at nang tiningnan ni Archer ang oras, tapos na ang lunch break niya. Kailangan niya nang bumalik sa trabaho. Titiisin niya na lang ang gutom niya. Mabuti na lang pala at nag-almasal siya kanina. Bakit hindi siya nag-lunch break?
Tanong ni Mr. Lev sa janitor na si Mang Pael. Marami po kasi siyang ginagawa, sir. Inahantay ko nga po siya sa locker kanina dahil sabi niya nagbaon daw siya doon siya kakain pero hindi siya dumating eh. Nagtakang nilingon ni Mr. Lev si Steph. Gaano ba kahirap at kadami ang kailangan niyang gawin na hindi na siya nagkaroon ng oras para kumain man lang? Chinek ko ang assigned schedule niya tulad ng utos ninyo, sir. Pero hindi naman po ganun karami ang kailangan niyang linisan. Sa katunayan nga po may break siya roon from time to time. Kaya paano po nangyari na halos wala na siyang oras para lang kumain? Tanong ni Steph kay Mang Pael. Ang totoo po kasi niyan, marami sa mga empleyadong nanguutos sa kanya. Ano? Ginagawa siyang utosan ng mga empleyado? Opo, sir. Pero ayos lang naman daw po yan kay Archer kasi nung unang linggo niya rito kahit papaano may oras pa naman po siya para kumain at magpahinga. Ang kaso po, mula po nung dumating si Sir Art, naging doble na po ang kailangan niyang gawin. Inalam ni Mr. Lev kung anong ginagawa ng anak kay Archer at hindi ito makapaniwala sa ugali ng sariling anak. Noong hinahanap pa lang ni Mr. Lev ang nawalay na anak, hinihiling niya na sana ay lumaki itong mabuting tao. Pero ngayon, he was proven wrong. Hindi maayos ang naging pagpapalaki rito. Hindi ko gustong pakikitungo mo kay Archer, Art. Walang ginagawa ang batang yon. Maayos siyang nagtatrabaho dito kaya kung pwede lang, ay wag mo na siyang guguluhin. Ano bang ginagawa ko sa kanya? Inuutusan ko lang naman siya dahil yun naman talaga ang trabaho niya, hindi ba? Ano po bang mali sa ginawa kong yon? Hindi na trabaho ni Archer ang lahat ng mga inuutos mo sa kanya. Ganun din naman ang ginagawa ni Tita Diana sa kanya. Pagdadahilan nito. Kakausapin ko rin ang Tita Diana mo tungkol dyan. Pero sana lang, ay wag mo siyang gayahin. Gusto kong itrato mo ng tama ang mga empleyado natin. Umismed si Art. Bakit pa gustong gusto niyo ang janitor na yon? Ano bang meron sa kanya? He's just a janitor. Hindi ko siya pinapaboran o kung ano man ang tingin mo. Anak, ang akin lang, gusto ko na maging maayos ang pakikitungo mo sa lahat ng empleyado ng ating kumpanya. Dahil darating ang araw at ikaw ang mamamahala sa lahat. Kalmadong paliwanag ni Mr. Lev. Gusto ko na maging mabuting leader ka sa kanila. Dahil sa iyo rin naman mapupunta ang lahat ng pinaghirapan ko. Gusto kong matutunan mo ang lahat ngayon na bata ka pa. Mahalaga ang bawat isa sa mga empleyado ng ating kumpanya. Sila ang yaman ng ating kumpanya. Kung wala sila, ay wala rin ang imperyo na to. Kaya gusto kong pahalagahan mo sila at itrato ng tama. I'll think about it. Sa halip ay sagot ni Art. Iyan lang ba ang sadya mo kaya mo ako pinatawag dito? Kung yan lang naman, aalis na ako. Pinagmasta ni Mr. Lev ang anak na umalis. Huminga ito ng malalim tsaka tiningnan si Steph na hindi rin makapaniwala sa naging asal nito. Ako na pong bahala kay Archer, sir. Sa wakas ay sabi ni Steph. Tumango naman si Mr. Lev. Salamat. Take care of that kid. Sa kabilang banda, hindi naman alintana ni Archer ang lahat. Ang mahalaga ay may maayos na siyang trabaho na kahit papaano ay maayos ang sahod at nakakapagpadala na siya sa magulang niya. Kahit nahihirapan siya, ayos lang sa kanya. Inaalagaan mo ba ang sarili mo riyan, anak? Baka naman masyado ka nang nagtitipid sa sarili mo. Ayos lang naman kami rito. Hindi mo kailangan na ipadala sa amin ang lahat ng sahod mo. Magtira ka para sa sarili mo. Sabi ng kaniyang ama. Ayos lang naman po ako rito, tay. Masarap po ang pagkain namin kasi libre ng kumpanya. Tsaka mabait din po ang boss ko. Lagi niya ako pinapadalhan ng pagkain kaya ayos lang na ibigay ko sa inyo ang lahat ng sahod ko. Hindi niyo ho ako kailang alalahanin ni nanay. Ibili niyo na lang po yan ng gamot tsaka masarap na pagkain para mabilis pong makabawi ang katawan ninyo. Sa totoo lang anak, hindi ko na alam kung paano pa kita mapapasalamatan. Sobra-sobra ng ginagawa mo para sa amin ng nanay mo.
Huwag niyo pong isipin yon, Tay. Gusto ko pong makatulong sa inyo ni Nanay. Matapos ang kanilang naging pag-uusap ay nagpaalam na rin agad siya dahil kailangan niya nang bumalik sa trabaho. Palabas na sana siya ng CR nang may marinig siyang pamilyar na tinig. Sinilip niya ito at nakita si Art. Hindi naman sila nagdududa. Niwala nga silang masyadong tanong tungkol sa sinabi nilang nanay ko eh. Bahagya itong humalakhak. Huwag kayong mag-aalala. Mas gagalingan ko pa sa pag-arte para lalong hindi na sila magduda sa akin. Napakunot ang noon ni Archer. Ayaw niya sanang pakinggan dahil kung mahuli siya nito, ay panigurado. Magagalit ito sa kanya. Pero hindi niya naman magawang umalis. Para bang may pumipigil sa kanya at nagsasabi na magstay pa siya roon. Maganda ang buhay ko rito. Lahat ng gusto ko binibigay nila. Kahit ayaw sa akin ni Tita Diana, bumabawi naman sa akin ang aking ama. At hindi ako papayag na makuha pa sa akin ang buhay na to. At lalo hindi ako papayag na masira ang plano na matagal na nating binuo. Hindi maganda ang kutob ni Archer sa mga naririnig niya. Pero, sino ba naman siya para makialam? Isa lang naman siyang janitor. Kaya kung ano man ang narinig niya, pinili niyang huwag pansinin. Ganon pa man, tila ang tadhana ng gumagawa ng paraan para makita niya na may mali talaga. Maraming beses na naririnig niya si Art na may kausap at lagi nitong nababanggit ang salitang plano. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun pero lalo naman na naging malalim ang paghinala niya na may hindi talaga magandang mangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong ni Steph sa boss na seryosong nakatanaw sa labas ng glass wall. Mula nang makita ko siya, hindi ko na maramdaman ang lukso ng dugo. Hindi ko alam kung paano pero parang may mali talaga. Huminga ng malalim si Mr. Lev. Sinubukan ko naman. Akala ko sa paglipas ng araw may mararamdaman din akong connection. Pero wala pa rin. Hindi ko maramdaman na anak ko siya. Pakiramdam ko ay may mali. Sa tingin niyo po ba ay may mali sa resulta ng DNA test? Ayoko mang isipin yan. Dahil alam ko na magaling na doktor ang sumuri sa DNA namin. At kung sakali man na tunay kong ang anak si Art, ay masasaktan siya sa pagdududa kong ito. Pero hindi ko talaga maiwaksi ang pakiramdam na to. Tiningnan ni Steph ang boss na halatang sobrang komplikado sa nararamdaman. It's ridiculous to think. Pero, para bang mas anak ko pa si Archer kesa kay Art? Naiintindihan ko po kayo, sir. Bakit po kaya hindi kayo magpa-DNA test ulit? Mas mabuti na hong siguradong sigurado tayo sa resulta. Nang sa ganon na hindi kayo makaramdam ng pagdududa. Huminga ulit ng malalim si Mr. Lev bago tumayo. Nang dumating na si Archer para maglinis, napatitig na lang si Mr. Lev dito. Ang batang ito. Sa tuwing nakikita niya ito ay para bang nakatingin siya sa sariling refleksyon. Napakagaan ang loob ni Mr. Lev kay Archer. Makita niya palang ito na para bang nagiging magaan din ang pakiramdam niya. Malayong malayo sa nararamdaman niya tuwing nakikita si Art. Simula pa lang, hindi na talaga maramdaman ni Mr. Lev ang lukso ng dugo kay Art. Kahit ngayon, na nakumpirma na ang DNA result na ito ang nawalay niyang anak. Wala pa rin nararamdaman na kahit ano si Mr. Lev. Pero pagdating kay Archer, ano pong gagawin natin dito, sir? Tanong ni Archer matapos siyang isama ni Mr. Lev sa isang butik. Magpapasukat ka ng suit na may isusuot mo para sa party. Party? Ano pong party? Sa Sabado, gusto kong dumalo ka sa business gala na dadaluhan din namin. Po? Kailangan po na naroon din ako? Yes. Naroon din po ba si Mang Paeng? May maisusuot na po ba siya? Hindi sila kasama. Ha? Bakit po? Ikaw lang ang gusto kong dumalo sa araw na yon. Ha? Bulalas niya. Pero ano naman pong gagawin ko ron? Wala po akong alam sa mga ganoon kaya hindi mo kailangang mag-alala. Naroon ako. Naroon din si Steph. Masasamahan ka niya. Putol ni Mr. Lev.
Gusto kong maranasan mo ang ganoong event. Hindi na alam ni Archer kung ano pang dapat niyang sabihin. Gusto niya na tumanggi kasi wala naman talaga siyang alam sa ganong klase ng event. Lalo na yung sobrang pangmayaman. Kaso buo nang pa siya ni Mr. Lev at pinasukatan na rin siya nito ng maisusuot. Nang tanungin siya ni Steph tungkol or bakit kailangan kasama siya sa event na yon, ang sagot ni Steph ay maging ito ay wala ring alam. Si Mr. Lev lang daw ang nagpasya noon. You look cool! Papuri ni Steph nang dumating na ang araw ng Sabado at suot niya na ang suit na pinahanda ni Mr. Lev para sa kanya. Hindi ako sanay sa ganito parang nangangating katawan ko. Sabi niya sabay tiningnan ng sariling suot. Hindi ba ako mukhang ipapasok sa kabaong? Humalakhak si Steph. Naku hindi, it looks good on you. Kamukha mo nga si Sir Lev Kamukha ko? Oo, matagal ko na nga rin napapansin yun. Ngayon, mas na-define pang pagkakahawig mo sa kanya. Tiningnan ni Archer ang sarili sa salamin. Hindi niya makita ang pagkakahawig sa kanya ni Mr. Lev. Nang mapansin ni Steph ang pag-aalinlangan niya, ito ang nag-ayos ng kwelyo ng suot niya at saka tinapik siya sa balikat. You're also here? Halatang nagulat na sabi ni Art pagkakita sa kanya. Magandang gabi po, sir. Magalang niyang pagbate, sabay yumuko siya sa harapan nito. Anong ginagawa mo rito? At sino naman ang nag-imbita sa'yong pumunta sa ganitong lugar? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito rito? Bago pa man siya makasagot, sumingit na si Steph. Si Sir Lev mismo ang may gusto na pumunta siya dito. What? Ano bang iniisip ni Dad para magdala siya rito ng isang janitor? You should ask your father, Sir Art. May diin na sagot ni Steph. Masama ang tingin ni Art sa kanya. Halos lahat ng galaw niya ay sinusundan nito. Kahit si Ma'am Diana ay nagulat ding naroon sa event na yon si Archer, pero wala nang sinabit na kipag-usap na lang sa mga kakilalang negosyante. You know what? Much better kung mag-enjoy ka na ngayon, sabi ni Art kay Archer. Because I'll make sure na hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Po? Natatakot niyang sinabi. Kung ako lang ang masusunod, matagal na kitang tinanggal sa trabaho. I don't really like you, you know? Pero anong magagawa ko? Masyado kang sip-sip sa ama ko. But I will make sure it won't last. Ayoko na makitang pagmumukha mo. Nung tinawag ni Mr. Lev si Art, saka lang siya nito iniwan. Si Ma'am Diana naman ang sumunod na lumapit sa kanya. Maging ito ay halatang hindi rin gusto ang presensya niya roon pero wala nang sinabi. Ilang sandali pa ay bumalik na si Art sa table. Naging abala naman si Mr. Lev sa pakikipag-usap sa mga kakilala at tinawag din ito si Ma'am Diana. Hanggang maging si Steph ay kailangan siyang maiwan saglit dahil marami rin ang mga nakakilala dito. Dahil anak ni Mr. Lev, maraming mga lumapit kay Art na halos kasing edad lang nila. Lahat ay gusto makipagkaibigan at pakaramdam ni Archer ay hangin lang siya doon. Gusto niyo ba ng maiinom? I'll have someone to bring us drinks, sabi ni Art sa mga ito. Sure, sagot naman nila at akmang may tatawag pa ng waiter pero pinigilan ito ni Art. No need, nagsama naman pala si Dad ng janitor. Siya na lang ang kukuha ng inumin para sa atin. Lahat ng tingin ay bumaling kay Archer. Archer, go get us something to drink. Utos ni Art. Tumango siya at tumayo na rin. Bilisan mo ang kilos mo. Alam mo naman kung anong gusto kong inumin, hindi ba? Opo, sir. Umalis ka na. Wala kang karapatan na utusan siya, Art. Nagbabantang tinig ni Ma'am Diana na lumapit sa table nila. Lahat ay napabaling dito ang tingin. Kahit si Art ay nabigla rin. Ayos lang po yun, ma'am. Wala naman po akong ginagawa. Paliwanag ni Archer. No? May diin itong sagot. Come here. Gawin mo na lang kung anong utos ko sa'yo, Archer. Tiningnan niya si Art at binalik ang tingin kay Ma'am Diana.
Hindi niya alam kung sinong susundin sa dalawa dahil pareho niya silang boss. I said, "Come here, Archer." Tawag ulit ni Ma'am Diana. At sa huli, lumapit dito si Archer. Nagtagis naman ng panga ni Art. Seriously, tita? Bakit ba bawal kong utusan ng lalaking yan? Hindi ka naman siguro bulag, hindi ba? Hindi siya waiter sa okasyon na to. But he's just a damn janitor. Ano pang problema roon? They're just the same. Janitors and waiters are two completely different jobs. I can't believe a Buena Vista like you has such a tiny brain that you can't even tell the difference. Napahiya si Art sa sagot na iyon ni Ma'am Diana. Ngunit dahil ayaw nitong mapahiya sa mga bago at mayayaman na kaibigan, muli itong nag-isip ng sagot. Bakit ba bawal ko siyang utusan kung yun din naman ang ginagawa mo sa kanya? Hindi ba't utusan mo lang din ang taong yan? At ako lamang ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Hindi ang isang dayuhan na kagaya mo. Iniwan na ni Ma'am Diana ang mga ito at sinabi sa kanya na sumunod siya rito. What happened? Tanong ni Mr. Lev na nakasalubong nila. Your stupid son happened. Anong ginawa niya? Sabay tiningnan nito si Archer. May hindi na naman ba siyang magandang ginawa kay Archer? I still can't believe you ended up with such a stupid son. Lolokohin mo na nga lang ako noon. Hindi niyo pa ginalingan ng kabit mo. Gumawa pa talaga kayo ng bobo. Anong ginawa niya sa'yo, Archer? Malumanay ang tono ng boses na Mr. Lev. Hindi naman sumagot si Archer. Ayaw niya na lalo siyang pag-initan ni Art. He humiliated him in front of his new friends. Si Diana sumagot. Huminga naman ng malalim si Mr. Lev. I'll talk to him. Better do, Lev. Ayoko sa ugali ng anak mo sa labas. Mula nung event na yon, hindi na siya inuutos-utusan ni Art. Masama naman lagi ang tingin nito sa kanya pero hindi na siya nito nilalapitan o sinabihan ng kung ano-ano. Siguro ay napagsabihan na ito ni Mr. Lev o natakot kay Ma'am Diana. Kahit nga noong umalis ang bansa si Mr. Lev para sa isang business trip ay hindi siya ginulo ni Art. Kaya mas naging payapa ang pagtatrabaho niya ngayon. Sa totoo lang, hindi naman inaasahan ni Archer ang pagtatanggol sa kanya ni Ma'am Diana. Akala niya kasi ay ayaw talaga nito sa kanya. Pero ayaw din pala nito ng may inaapi. Naisip niya na sobrang bait pala talaga nito. Kasi hindi lamang nito pinatawad si Mr. Lev nung nagkaroon nito ng babae. Tinanggap din nito si Art. Steph! Masaya niyang sabi nang makita itong palapit. Mahigit isang linggo rin kasi sa ibang bansa si Mr. Lev at kasama nito si Steph. Nakabalik na pala kayo. Oo, halos kararating lang namin. Nasa opisina si Sir, pinapatawag ka niya. Tumango siya at iniwan ang ginagawa para pumunta sa opisina. Pagpasok niya roon, mag-isa lamang si Mr. Love sa loob. Nang makita niya ito, agad itong napangiti. Halika iho, lumapit ka. Tumalima siya at huminto lang sa tapat nito. Have a seat. Naupo siya sa visitor's chair. Akala niya ay may mahalaga itong ipag-uutos sa kanya. Pero sa halip, ay inabot nito sa kanya ang paper bag na nakapatong sa mesa. Para sa'yo yan. Naisip kong bilhan ka. Alam kong magugustuhan mo yan. Tiningnan niya ang loob at lalagyan ng sapatos ang nakita. Sa tatak pa lang, alam niyang hindi biro ang halaga nito. Nako, hindi ko po matatanggap to, sir. Mahal po ito. Huwag mo nang isipin ang price. Binili ko talaga yan para sa'yo. Pero, no buts. Just take it. Maingat niyang niyakap ang paper bag. Maraming salamat, sir. Ngumiti lang ito sa kanya. Natutuwa na makita siyang masaya sa pasalubong. Sa pag-alis ni Archer. Hindi niya napansin na nahulog pala mula sa bulsa niya ang wallet niya. Si Mr. Lev ang nakakita nun. I should buy him a new wallet. Sambit ni Mr. Lev sa sarili habang tinitingnan ang lumang wallet ni Archer. Binuksan niya ito at nakita na 500 lamang ang laman. Pero ang pinakaumagaw sa pansin ni Mr. Lev ay ang picture sa loob.
What is this? Family picture iyon. Ang magulang ni Archer at nasa gitna naman ito. Ngunit ang babae sa tabi ni Archer, ang ina nito, kilalang kilala niya iyon. Hindi siya maaaring magkamali dahil ilang taon din itong nanilbihan sa kanila bilang kasambahay. Ang babaeng iyon, ang ina ng kanyang anak. Ngunit ayon kay Art, sanggol pa lamang ito mula nang mamatay ang ina dahil sa komplikasyon sa panganganak. Paanong ito ang babaeng kasama ni Archer sa family picture? He could be my son. Kaya siguro kahit nagpositibo ang DNA test nila ni Art, ay hindi niya pa rin maramdaman na anak niya ito dahil hindi talaga ito ang tunay niyang anak. Ang tunay ay nasa tabi niya lang pala. Posible na si Archer iyon at posible rin na iyon ang dahilan kaya napakagaan ang loob niya rito. Ano bang pinagsasasabi mo, Lev? Tinanggap ko na nga nagkaanak ka sa iba. Anong sinasabi mong baka si Archer ang tunay mong anak? Pagalit na tanong ni Diana sa asawa. Nakita ko ang picture ng kanyang ina. Siya yun, ang dating kasambahay ng mansyon. At ayon kay Seth, buhay pang ina ni Archer. Malayo sa sinabi ni Art na namatay ito sa panganganak. Puno ng galit at tiningnan ni Diana ang asawa. Ano? Hinahanap mo rin ba ngayon ang kabit mo? Talaga bang hindi ka pa makamove on sa kanya? Han, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala kami naging relasyon? It was planned. Sinadya nila akong painumin ng kung anong gamot ng gabing yon. Pareho kaming nawalan ng kontrol na Leia. Pareho kaming biktima. Malinaw na plenano iyon ng mga kalaban nila sa negosyo. Nalaman nila iyon dahil matapos ang nangyari, nagpa-check agad si Mr. Lev. At doon na nga lumabas ang resulta na pareho sila ni Leia na nag-consume ng drugs ng gabing yon. Wala silang naging relasyon ni Leia dahil pareho na silang may asawa noon. Ang kaso, mahigit isang buwan matapos ang kaguluhang iyon, bigla na lang itong umalis. Marahil upang hindi na makadagdag pa sa gulo. Noon na lamang niya nalaman na buntis ito nang makita niyang naiwan itong medical record. I want to know the truth. Gusto kong malaman kung anong connection sa akin ni Archer. Hindi na ako may boss si Diana dahil aminin man ito sa hindi. May hinala rin naman ito simula pa lang na may connection nga si Archer at ang asawang si Lev. Malaking pagkakahawig ni Archer kay Lev at nakikita rin naman ni Diana kung paano nitong itrato si Archer. Walang alam si Art na ginawa ni Mr. Lev ang muling pagpa-DNA test at this time sa ibang doktor niya. Archer, naiwan mo ang wallet mo sa opisina ko. Sabay abot dito ni Mr. Lev ng wallet. Kumislap ang mga mata ni Archer sa tuwa. Naku, maraming salamat po, sir. Tumango si Mr. Lev at pareho silang sandaling naging tahimik. Napansin ni Mr. Lev na tila may naisabihin si Archer at nag-aalangan lamang ito. May gusto ka bang sabihin, iho? Ang totoo po kasi niyan, tungkol po ito kay Sir Art. Bakit may ginawa na naman ba siya sa'yo? O, wala naman po pero... Pero ano? May napapansin ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Nag-alangan si Archer pero hindi niya naman maatim na ilihim ang nakita niya ng isang gabi. Kagabi po kasi hindi sinasadyang nakita ko si Sir Art habang pauwi na ako. May mga kinakausap po siyang mga tao. Nabanggit na naman po na lang tungkol sa plano na lagi ko rin hong naririnig sa mga kausap niya sa tawag. Plano? Ano sa tingin mo ang plano nila? Hindi po ako sigurado pero ang alam ko po ay may kinalaman po yan sa inyo at sa negosyo. Hinanda ni Archer ang sarili dahil akala niya ay pagagalitan siya. Dahil sa pakikialam niya pero sa halip na magalit, ngumiti ito at nagpasalamat pa sa kanya sa pagsasabi ng totoo. Hindi naman lubos makapaniwala ang lahat sa nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Nabunyag ang katotohanan na hindi pala tunay na anak ni Mr. Lev si Art at ang DNA result na lumabas ay peke lang. Ano ginagawa mo rito, Archer? Gulat na tanong ni Ma'am Diana nang makita siya nitong pumasok sa lumang silid.
kung saan ito kinulong ni Art at ng mga kasabot nito. Matapos kasing mabunyag ang kasinungalingan ni Art, nagkaroon ng malaking gulo at dinukot si Ma'am Diana. Mabuti na lang at nalaman ni Archer kung saan ito dinala dahil narinig niya ang lugar na ito noon sa tuwing may kausap si Art sa tawag. May mga pulis na ring paparating dahil pinaalam niya kay Mr. Lev ang tungkol dito. Ngunit hindi siya mapakali. Nag-aalala siya para kay Ma'am Diana na naging mabait naman sa kanya. Kaya pumunta siya rito para subukan itong iligtas. Ililigtas ko po kayo. Sagot niya at agad na tinanggal ang pagkakagapos nito. Hindi ka dapat pumunta dito. Paano kung mapahamak ka? Kailangan po kitang iligtas. Baka pa kung anong gawin nila sa'yo. Pero Archer, anong laban mo sa kanila? Napakabata mo pa. Seryoso niya itong tiningnan. Sumunod po kayo sa akin. Nag-aalalaman ay sinundan niya or siya ni Ma'am Diana. Tinakas niya ito. Tinago sa likod niya. Kaso, akmang makakatakas na sila nang bigla silang mahuli ng kasabot ni Art na ayon kay Ma'am Diana ay mga kalaban daw pala ni Mr. Lev sa negosyo. Kung sinuswerte ka nga naman, nandito pang anak ni Lev. Humalakak ito habang nakatutok sa kanila ang hawak na baril. Ano kayang handang gawin at isakripisyo ni Lev kapalit ang buhay ng mag-ina niya? Huwag mong idadamay ang bata rito, wala siyang kasalanan, sigaw ni Ma'am Diana. Ngunit, hindi na nagpaawat ang lalaki. Noong sinubukan nilang makatakas pa, bigla nitong pinuputok ang baril. At bago pa tumama ang bala kay Ma'am Diana, naharang na ni Archer ang sarili. Bumagsak siya sa mga kamay ni Ma'am Diana na hindi naman mapigil ang pag-iyak habang sinisigaw ang pangalan niya. Kasabay noon ay dumating na rin ang mga pulis. Don't die, kid! Sigaw sa kanya ni Ma'am Diana. Ngunit gumiti lamang si Archer at pinikit ang mga mata. Pinaalam ng mga Bonavista sa mga magulang ni Archer ang nangyari sa kanilang anak. At hindi naman nagdalawang isip ang mag-asawa na lumuwas ng Maynila para makita sila. Ligtas na siya sa ngayon, sabi ni Mr. Lev sa mag-asawa. Kinailangan niyang masalinan ng dugo dahil maraming nawala sa kanya pero... Ikaw ay nag-donate, tama ba? Tanong ni Leia. Tumango naman si Mr. Lev. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ng anak namin, sir. Anak natin. Pagtatama ni Mr. Lev. Anak ko rin siya. Hindi naman sumagot si Leia. Tiningnan lang nito si Ma'am Diana na nakaupo sa waiting area at tila tulala pa rin sa nangyari. Si Leonard naman ay tiningnan ng diretso si Mr. Lev. Anak ko rin siya. Hindi man ako ang tunay niyang ama. Anak ko pa rin siya. Dahan-dahan namang tumango si Mr. Lev. Naiintindihan ko. Hindi ko magawang magalit sa iyo dahil niligtas mo ang buhay ng anak ko. Kaya maraming salamat. Wika ni Leonard. Niligtas niya ako. Sabi naman ni Diana at saka puno ng luha ang mga mata na tiningnan ng bagong dating na mag-asawa. Hinarang niyang sarili niya para hindi sa akin tumama ang bala ng baril. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya malalagay sa kapahamakan. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, ma'am. Kilala namin ang anak namin. Alam namin na kusa niyang ginawa yan para maligtas ka. Walang pumilit sa kanya, kaya wala kayong dapat nasisihin. Umiling si Diana na patuloy pa rin sa pag-iyak. Naging masama ang trato ko noon sa kanya. Pero hindi pa rin siya nag-alinlangan na tulungan at iligtas ako. Lumaking mabuting tao ang anak namin, ma'am. Wika ni Leonard. Lahat ng ginagawa niya ay bukal sa loob niya. Sa mga sandaling yon, sobrang laki na lamang ng pasasalamat ni Diana na wala na sa kritikal na kondisyon si Archer at hinihintay na lang nila itong magkamalay. Dahil kung nasa kapahamakan pa rin ito, lalo niyang sisisihin ang sarili. Your son? Halos manginig na sa pag-iyak si Diana kaya niyakap ito ni Mr. Lev. He's kind. He's like an angel. Mali ako sa naging trato ko sa kanya noon, hon. Shh! Hinagod ni Mr. Lev ang likuran ng asawa. Magigising na siya. Alam ko na makakabawi ka pa sa kanya. Makakabawi ka pa sa anak natin.
At sa sandaling yon, nagkaroon ng dalawang magulang si Archer. Mga magulang na labis na nag-aalala para sa kanya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para makabawi sa lahat. Paano mga nanakit sa kanya? Anong mangyayari sa kanila? Tanong ni Leonard. Lahat sila ay nakakulong na, kabilang na si Art, ang batang pinagpanggap nila na anak ko. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi sila nabubulok sa kulungan. Sagot ni Lev. Kapag nagising na ang anak natin, tuluyan ko na rin papabagsakin ang kanilang mga negosyo. At sisiguraduhin ko, hindi na sila kailanman makakalaya. Kung maaari lang ay huwag mo hayaang makalapit pang mga yan kay Archer. Wika ni Leonard. Ayokong malagay ulit sa panganib ang buhay ng anak ko. Tumango naman si Mr. Lev at nangako na kahit kailan ay hindi na makakalapit ang mga iyon kay Archer. Ilang oras ang kanilang hinintay hanggang sa wakas ay nagkamalay na rin si Archer. At laking tuwa nito nang makita na naroon ang mga magulang pero nakaramdam din ng pag-aalala dahil alam niya na hindi pa lubusang magaling ang amang si Leonard. Hindi naman nila binigla si Archer. Hinayaan muna nila na makarecover ito bago nila sinabi ang katotohanan tungkol sa tunay nitong pagkatao. Po, ano pong sinabi ninyo? Inakala pa ni Archer na nagbibiro ang mga magulang niya nang ibunyag sa kanya ang totoo na tunay niyang ama si Mr. Lev. Boss ko po si Mr. Lev. Mabait po siya sa akin. Ganon pa man ay malabo pong sinasabi niyong siyang tunay kong ama. Totoo ang sinabi ng nanay mo anak. Wika ni Mr. Lev. Kaya napatitig dito si Archer. Ako ang tunay mong ama. Pero paano? Hindi naman makapaniwala si Archer. Inisip niya ang panaginip lang ito at baka hindi pa talaga siya nagkakamanay pero kahit anong gawin niya ay hindi siya magising-gising. Kahit nakailang kurap na siya, hindi pa rin naglalaho ang magulang niya. Maging ang mag-asawang Benavista na kanya sa kanyang harapan. Anak, hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Nakinig si Archer at inunawa niyang lahat. Nilinaw naman ng nanay niya at ni Mr. Lev na hindi nila ginusto na magtaksil sa kanilang mga asawa. Aminado ang mga ito na bunga siya ng isang pagkakamali. At sa totoo lang, hindi siya nasakta na malaman yon dahil mas gugustuhin pa ni Archer na malamang hindi siya ginustong gawin kaysa isipin na nagtaksil talaga sa mga asawa nila ang magulang niya. Patawarin niyo po ako. Patawad ko ako ang naging bunga sa pangyayari na yon na naging dahilan para masira ang mga tiwala at pangako niya sa isa't isa. At iyon ang unang ginawa ni Archer matapos siyang malinawan. Humingi siya ng tawad sa kinilalang amang si Leonard at kay Ma'am Diana na alam niyang nasaktan sa pagdating niya. Anak, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Napaluha si Leonard. Mahal na mahal kita. Kailanman hindi ako nag-isip na hindi maganda tungkol sa'yo. Ikaw, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, anak. At wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Dahil labis-labis kong pinagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay namin at nabigyan ako ng pagkakataon na maging ama sa'yo. Hinayaan ni Archer ang amang si Leonard na punasan ng luha sa mga mata niya. Maraming salamat, Tay. Mahal na mahal din po kita at kahit ano pong mangyari, ama pa rin po ang tingin ko sa iyo. Lumapit din sa kabilang gilid ng kama si Diana. Inasahan ni Archer na galit ito sa kanya dahil nagalit nga ito kay Art noon. Ngunit sa halip, malambot ang mga mata nito at maluha-luha na rin. Wala kang kasalanan, anak. Ako pang may kasalanan sa iyo dahil hindi naging maayos ang una kong naging trato sa iyo pero pangako, babawi ako. Huwag mong isipin na galit ako sa iyo dahil wala kang kasalanan, ha? Hindi mo kasalanan ang nangyari noon. Hinawakan din ito ang kamay niya siya kang umite sa kanya, kahit pa lumuluha. Magmula ngayon, anak na rin ang turing ko sa'yo. Sana'y ituring mo rin akong pangalawa mong ina. Nakakabigla man ang revelasyon na yon. Masaya rin si Archer na sa wakas ay nakilala niya na ang tunay na ama at tanggap din siya ng asawa nito.
Masaya rin siyang malaman na hindi siya pure bunga ng kataksilan. Bagkus ay bunga ng isang pangyayari na hindi nila inaasahan. Balang araw, lahat ng meron ako ipapamana ko lahat sa'yo. Wika ni Mr. Love habang pinapakita kay Archer ang lahat ng malalaking negosyo na pag-aari nito. Hindi po ba masyadong malaking ipapamana niyo sa akin pa? Tanong niya. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat balang araw. Ikaw lang naman ang dapat na magmana sa lahat ng pinaghirapan ko. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ako makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin pa, sagot niya. Gusto ko makabawi sa iyo, anak. Kaya kung may gusto ka, material man na bagay o ano, sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa iyo. Salamat po pa. Pero sa totoo lang, wala na siyang ibang mahihiling pa ngayon. Masayang masaya na siya dahil natupad na ang pangarap niya. Gumaling na ang kanyang ama at mas maayos na ang buhay nila. Ngayon, hindi na siya pumayag na bumalik pa ng probinsya ang magulang niya. At sa tulong ng kanyang tunay na ama, nakabila siya ng bahay para sa nanay at tatay niya. Hindi na sila mahihirapan pa. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral at ang kurso na gusto niyang kinuha. Wala yung connect sa pamamahala sa negosyo pero suportado siya ng kanyang ama. Ayon kay Diana ay hindi naman daw kailangan na kumuha siya ng kurso na konektado sa pamamahala ng mga negosyo. Kung saan daw siya masaya, ay yun ang sundin niya. Maliban pa roon ay mahal na mahal din siya ng dalawa niyang magulang. Kaya wala na talaga siyang mahihiling pa. Napakabuti talaga na iyong puso, anak. Wika ni Leonard matapos siyang tulungan ng mga pinsan sa probinsya na makapasok ng trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Gusto ko po silang tulungan, tay. Tulad nga po ng sinabi ninyo ni mama sa akin noon, pamilya pa rin natin sila. Talagang proud na proud kami at napalaki ka namin ganyan, anak. Sabi naman ng nanay niya. Nakiusap si Archer sa ama na tulungan ng mga pinsan niya. Ngunit, sino nga bang mag-aakala na sa halip na magpasalamat sila sa kanya, pang-aalipusta na naman ang kanyang narinig. Sa pagkakaalam nila, isa pa rin siyang janitor. Minaliit siya ng mga ito. Pinamukha sa kanya na hanggang doon lang mararating niya. Nilait nito ang mga narating niya hanggang sa sumapit ang anniversary party ng kumpanya. Pinayagan ni Mr. Lev ang kamag-anak ni Archer na dumalo sa party na iyon kahit pa hindi nagtatrabaho ang ilan. Narinig ni Diana lahat ng sinabi nila tungkol kay Archer at sa magulang nito at dito maiwasan ng makaramdam ng sobrang inis. Sa gitna ng stage nakatayo si Mr. Lev na puno ng kumpiyansang tindig. He adjusted the microphone, his commanding presence alone enough to silence the entire room. Ladies and gentlemen, esteemed guests, business partners, friends, and to everyone who became part of this remarkable journey. Tonight marks the 50th anniversary of the Buena Vista Empire. Napuno ng masigabong palakpakan ng buong ballroom. For 5 decades, this company stood as a symbol of power, resilience, and excellence. We survived economic crisis, political conflicts, betrayals, and countless battles in the corporate world. Yet, here we are, stronger than ever. Pinakita sa LED screen ang humble beginning ng kumpanya at noong ang magulang pa ni Mr. Lev ang namamahala sa lahat. Many people ask me the secret behind this success. Truthfully, there is no secret. Only sacrifice. I sacrificed time. I sacrificed peace. I sacrificed almost everything, including the people I loved most. And for many years, there was one thing I believed I had lost forever. My son. Nagbulungan ng mga tao sa ballroom, habang may pagmamalaki naman ang tingin ng magulang ni Archer sa ni Diana sa kanya. Hindi nila pansin ang mga sinasabi ng kamag-anakan nilang tinulungan na nga, may nasasabi pa rin hindi maganda. Years ago, fate separated me from my child
for a very long time. I searched every corner of this world hoping to find him. There were nights when I questioned whether destiny was being cruel, whether I would die without ever seeing my own flesh and blood again. Patuloy pa ni Mr. Lev. Natahimik ang lahat at halata na ilan na may hinahanap at ang iba naman ay natuon ang atensyon kay Archer. Napansin ang pagkakahawig nito kay Mr. Lev. At ang mga kamag-anak naman ni Archer na kanina lang ay mayayabang biglang natahimik at nakatingin na lang sa entablado. But life has a strange way of returning what was once lost. Ngumiti si Mr. Lev at tiningnan ang direksyon ng anak. And after years of separation, after years of searching, I finally found my son. Tonight, I am not only celebrating the anniversary of this company, I am celebrating the return of my blood. Nalaglag ang panga ng lahat ng tumayo si Archen. Lumapit siya sa ama niyang nakangiti sa kanya ng puno ng pagmamalaki. Ang lahat ng kamag-anak ni Archen na naroon ay halos mawalan ng kulay ang mukha dahil ang nilalait nila kanina ay walang iba, kundi ang tagapagmana pala ng buong kumpanya. Allow me to introduce to all of you my son, the sole heir of the Buena Vista Empire, the future owner of the largest gold land conglomerate in the nation, the man who will someday lead every corporation, every subsidiary, every legacy I built from the ground up. Archer Santiago Buenavista. Buong pagmamalaki na ipinakilala siya ng kanyang ama sa harapan ng lahat. I know many of you are surprised. For years, people wondered who would inherit everything I built. Some believe the Buenavista bloodline ended with me. But destiny had other plans. Tiningnan ni Mr. Lev ang anak. Buo niyang pagmamalaki na hinarap ito sa lahat ng naroon. My son was raised away from the spotlight, away from the greed, corruption, and danger that surrounds power. He did not grow up enjoying the privileges of this empire, and perhaps that is exactly why he deserves it. Because this young man, standing beside me, learned how to survive life without relying on the Buenavista name. He learned hardship. He learned pain. He learned how cruel the world can be. And despite all of that, he stood back up. That is why tonight I can proudly say, Archer Santiago Buenavista is more than worthy of becoming my successor. And there you go mga kakwento, ang story ni Archer. Naniniwala din ba kayo sa lukso ng dugo? Grabe yung lukso ng dugo ni Mr. Lev, para kay Archer. Anyway, ang favorite part ko sa story natin today, favorite character sa story natin today is si Leonard. 'Di ba? Grabe yung pagtanggap niya. Si Leonard yung kinalakihang tatay ni Archer. Grabe yung pagtanggap niya. No, imagine, kung nabuntis man yung asawa mo sa ibang lalaki, madalas sa madalas, di ba, tinatakwil, iniiwanan, nakikipag-iwalay. Pero in his case, tinanggap niya at hindi lang yon, grabe yung naging pakikitungo niya at pag-aaruga niya kay Archer. Kaya lumaki rin talaga si Archer na mabuti, loyal, at very helpful sa family niya. So, saludo ako at favorite ko yung character ni Leonard dito. Ikaw naman kakwento, sino naman ang favorite character mo? Ano yung favorite part mo sa kwento natin today? Please comment it down below para mabasa ko at baka ma-shoutout na rin kita sa susunod pa nating mga kwento. Anyway, muli maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan today. Until next time, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!